DJ Rocky's Secret Files. Hindi mo makikita ang totoong ugali ng isang tao hanggat hindi mo nakakasama sa iisang bahay. Hi, DJ Rocky. Regular listener mo ko. Kumbaga, isa sa mga active listeners mo. At ngayon, gusto ko rin magbahagi ng sarili ko namang kwento. Itago mo ko sa pangalang Lucy. At ito, ang aking secret file. Maaga akong nag-asawa. Maagang nagkaroon ng sariling pamilya. Magjowa pa lang kami, meron nang nangyayari sa amin. Hanggang sa magkahulihan ng babaeng meron ng asawa at anak. Hanggang sa magkaroon na ng sariling anak, hanggang sa naisilang na ang sariling anak, at kung paano niya kami tinrato. Ang dami kong gustong ikwento. Simulan ko na, ha? Totoo ang sinasabi ng mga matatanda. Ang pag-aasawa ay hindi parang kanin na kapag isinubo mo at napaso ka, ay pwede mong iluwa. 17 years old ako nang makilala ko si Kuy Kuy. Hindi ko naman talaga siya pinapansin noon at hindi ako interesado sa kanya. Dati kasi, ginawang hanap buhay ng nanay ko ang pagpapasugal sa bahay namin. Araw-araw siyang nasa amin. So nung una, hindi ko siya pinapansin dahil lagi naman akong nasa loob lang ng kwarto ko. As in maghapon. Hindi rin ako palalabas ng bahay. Lalabas lang ako para kumain at maligo at kung merong importanteng lakad sa labas. Hanggang sa palagi na ngang nandoon si Kuy Kuy sa amin para magsugal. Ilang araw pa ang lumipas, inad niya ako sa FB, inaccept ko naman siya agad. And then, tinanong niya ako kung pwede siyang manligaw. Pinayagan ko siya. At lumipas ang isang buwan, sinagot ko siya. Hanggang sa nagkamabutihan, nakuha niya ang loob ko. Palabas-labas, paalis-alis, pa-joyride-joyride, hanggang sa nauwi sa pag-hotel. Nung una, pangalawa, pangatlo, wala pang nagaganap. Hanggang sa nagtuloy-tuloy at nag-all the way na. Naging sweet kami. Lagi kami nagse-celebrate ng monthsary namin. Lagi kami magkasama, nagkikita at nag-uusap. Hanggang sa tumagal na nga at pinapupunta niya ako sa kanila. Lagi ako doon at pumupunta rin siya sa amin. Hanggang sa dumating sa punto na nagkahulihan ng babae. Yung babae niya, kasal, may asawa at anak, at taga sa amin lang din. Lumabo ang relasyon namin tapos luminaw ulit. Nagkaayos at nagpatuloy kami. Hanggang sa nakakilala ko na ng personal ang mga magulang niya, mga kapatid niya. In short, buong pamilya niya ay nakilala ko na.
Wala naman kami naging problema, naging legal kami. Siya naman ay nagpupunta rin sa amin. Hanggang sa dumating yung birthday ko. Pasko, bagong taon, kasama ko siya. Masaya kami at walang problema. And then, one day, hindi na ako dinaratnan. Natakot ako. At dumating pa ang isang problema. Sila pa rin pala nung babaeng kabit niya na merong asawa at anak. Nagtataka nga yung pamilya niya kung bakit hindi ako nagpupunta roon at hindi na nila ako masyadong nakikita. Hanggang sa, ayun na, napapansin nila yung pagiging maputla ko, matamlay, at pagiging emosyonal. Kinabahan na ako. Nag-PT ako. Nakatatlong PT ako para masigurong hindi ako buntis. Pero lahat yun positive. Hanggang sa nalaman ng pamilya niya at nalaman ni Koy Koy. Pero hindi pa rin kami ayos nun. Nalaman na rin ng pamilya ko. Na-celebrate pa nga namin yung birthday niya bago kami mag-usap nun. And then, Feb 26, 2021, napagpasyahan ng pamilya ni Koy Koy na mapag-usapan kung anong gagawin at kailan ang kasal. So napagkasunduan na isabay na lang ang kasal namin sa araw ng fiesta. At yun nga ang nangyari. Ikinasal nga kami nung araw ng kapistahan sa amin. Nung una ayaw pa ni Koy Koy dahil masyado raw mabilis. At ang gusto niya ay kapag panganak ko, doon na lang kami magpakasal. Kaya lang, tumutol ang mga magulang ko at ang mga magulang niya. So eto na. Kumusta ang buhay may asawa? Kalbaryo. Oo, DJ Rocky, kalbaryo. Parang labag sa kalooban ng asawa ko. Nung nabuntis nga ako, ang sabi niya, hindi raw sa kanya yung batang dinadala ko. Hindi niya raw yun anak. At para akong sinaksak ng ilang ulit nung sinabi niya yun. Paulit-ulit niyang itinatanggi yung bata. Hanggang sa bumukod kami. Para kaming aso't pusa. Hindi kami magkasundo. Mas madalas ang pag-aaway namin kaysa sa pagiging kalmado ng relasyon namin. Hanggang sa napagkasunduan namin na para mas maging maayos ang lahat. Ako magtitinda buong maghapon. At siya naman ay tutulong kahit papaano. At that time, walang trabaho ang asawa ko. So imbis na gumawa siya ng paraan para madagdagan ang pera namin, aba, siya naman ay nasa galaan o di kaya'y nasa inuman. Iiwanan niya akong mag-isa sa gabi para lang sumama sa paglalakwat siya kasama ang barkada niya. Tapos uuwi siya ng lasing, uuwi siya ng galit, at kung anong sasabihin sa akin. Umabot pa nga sa punto na binalibag niya sa akin yung mga damit ko na kinuha niya sa bahay at dinala niya sa tindahan, as in tinapon niya sa harap ko. Pati mga gamit na rin ng baby na talagang, ay, para bang pinalalayas ako. Pero tiniis ko yun. Iniyak ko lang ang lahat. Ang sakit-sakit. Ilang araw akong mag-isa sa tindahan dahil naglayas din siya at kinuha niya yung mga gamit niya sa tindahan. Iniwan niya ako roon ng mag-isa. Nagtitinda ako buong maghapon. Then after 4 days,
Pinuntahan niya ako. Malaki na yung tiyan ko. Naalala ko pa. Nagpasama nga akong mamili ng paninda. Naka-sidecar kami. Nakainom siya. Hinarurot niya yung motor. Tapos, alanganin yung pagliko niya. Sabi ko, baka mapano kami at ang baby. Na para bang gusto ko nang tumalon. Kahit napakabilis ng takbo ng motor. Kesa sa naman mabangga kami at mapano yung pinagbubuntis ko. Para bang wala siyang pakialam sa amin. Hanggang sa mga anak ako, hindi siyang nagbantay sa akin kundi ang nanay ko. Pagkasilang ko ng baby namin, imbes na matuwa siya at maging excited, wala lang siyang reaksyon. Hindi ko makita yung kasiyahan sa mga mata niya nang makita niya yung baby namin. Then 2 months ang baby namin noon. Nagkasakit ito. Pero asan siya? Nandoon sa inuman. Nang ipasundo siya sa akin ng asawa ng kuya niya, nagalit pa siya sa akin. Dahilan ng pag-aaway namin. At nung iniimpake ko yung gamit ng anak ko, kinuha niya yung lahat. At inilabas sa kwarto namin. Sabay sabi sa kapatid niya na ihatid na kami sa bahay ng nanay ko ng alanganing oras. And take note, nilalagnat yung anak namin noon. Sa sobrang sama ng loob ko, wala akong magawa kundi umiyak lang ng umiyak. At eto yung pinaka hindi ko makakalimutan sa lahat ng ginawa niya. Yung pinukpok niya ako ng bote ng alak sa ulo ko. 2 litro yun. Yung boteng yun. Pinukpok niya ako sa kadahilan ng naglalambing lang naman ako. Gusto ko lang naman ng milk tea. Meron pang eksena na nahuli ko siya na tumatawag doon sa haliparot na malanding babae. Nakabit niya. Ang masaklap pa roon, kaharap niya ako. At ipinapakita pa sa akin na kinikilig siya sa usapan nila nung babae niya. Ay, bakit ganun? Di ba dapat masaya na kami? Pero nag-aaway kami. Dahil sa palaging paninisi niya sa akin. Sa amin ng anak ko. Na kung hindi raw sana ako nabuntis, di sana maganda ang buhay niya. Meron siyang motor na pangarap niya. Hindi ko alam kung bakit siya ganun. Tapos madalas siyang maglasing. At ang sasabihin niya sa akin, napikot ko lang daw siya. Ang pangit ko naman daw. Hindi naman ako maganda. Na kaya ko lang naman daw siya pinakasalan. Dahil gusto ko raw na matikman yung buhay na meron sila ng pamilya niya. Hindi ko alam kung saan niya nakukuha yung mga pinagsasabi niya sa akin. Ang sasakit nun. At bakit niya ako ganun kung tratuhin? Nagpapasalamat na lang ako sa Diyos dahil pinatatatag niya ako. Mahal ko yung taong to. At hinahabaan ko na lang ang pasensya ko. Kahit na palagi niya akong sinasaktan, emotionally and mentally. Nabait naman siya. Yun nga yung nagustuhan ko sa kanya. Pero sana naman, magbago siya. Di ba dapat ang mindset na niya, kung ano yung hindi magandang pag-uugali ko, nung meron ako, nung binata ako, ibabaguhin ko.
Kasi hindi na ako binata. Kasi may pamilya na ako, kasi may anak na ako. Wala yung sinasabi niya. Ugali ko na to dati pa eh. Kahit pa na may asawa na ako, eto ang ugali ko. Kaya parang ako lang lahat ng to. Di ba dapat bilang magulang? Di ba dapat sa kanya manggaling yung magandang pag-uugali? Nung una, naiintindihan ko pa siya na hindi pa siya handa sa buhay pag-aasawa. Kasi ayaw niya pang iwanan yung pagkabuhay binata. Pero hello, sana naman magising na siya sa kahibangan niyang yan. Ang pangarap ko, magkaroon ng maayos, nagmamahalan, at kumpletong pamilya. Pero bakit ganito? Mahal ko naman yung asawa ko. Naibigay ko na nga lahat sa kanya. Pero bakit palagi niyang pinaparamdam sa akin na ayaw niya na sa akin, na kulang ako, na hindi niya ako mahal? Hindi talaga worth it ang pilit na relasyon. Kung pwede lang mag-umpisa ulit. O kung pwede lang, umpisa na lang palagi. Kasi sa umpisa lang naman masaya eh. Ilang beses ko pa hiniling tong taong to kay Lord. Kasi itong taong to yung nakita kong makakasama ko habang buhay. Yung magiging asawa ko. Pero bakit ganun na ngayon? Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Lucy. At ito, ang aking secret vow.